Ay, grabe talaga nangyayari ngayon sa abot kamay na pangarap. And yes guys, pinakahihintay ng lahat na si Moira is mahuli na. Yes guys, mabubulok na nga ito sa kulungan. At marami nga magiging masaya dito. Kahit nga kayo mga netizens, di ba? At ito nga ipinakita na ito nga si Moira is dadakpin na ng mga pulis. Mga pulis dito nga sa Japan. And yes guys, ito nga si Moira is nahuli na ni RJ at may dala-dala nga silang mga pulis. At sabi nga ni RJ na don't make it hard. Huwag ka nang tumakbo, huwag ka nang tumakas kasi mahuhuli ka rin. At mamaya pag-usapan natin yan guys yung patungkol dyan. At ito nga ipinakita nga itong si Doc Carlos. And yes guys, may kausap siyang attorney. At itong attorney na ito is sabi nga niya, magbibigay ako ng donation. Yes guys, mukhang susuhulan niya ito. Para nga, sabi mismo ni Carlos na hindi siya madamay sa kaso. Yes guys, marami talagang kalokohan tong si Carlos, no? Paano pa kaya kung malaman ni Lynette yung totoo sa mga pinagkagagawa nito ni Carlos? Malamang sa malamang isisiwalayan siya agad, and hindi lang yan kundi isusumpa pa ito. At makita natin gagawin talaga ni Carlos ang lahat para maging malinis ang pangalan niya, no? Kasi alam niya delikado siya kapag sumiwalat o malaman ng lahat yung patungkol sa mga ginagawa niya o yung baho niya. At mahirap pagtakpan yun. Kaya nga, ginagamit niya ang kanyang pera, ang kanyang kapangyarihan para mapagtakpan niyon. Pero alam ko darating din yung time na mahuli din to at malalaman din ni Lynette. Pero yun nga lang, kailan kaya yung darating. At dito nga guys, pinakita din na habang nag-usap nga itong si Carlos is biglang dumating itong secretary ng attorney niya, kasi nga meron daw pumupunta o meron daw gustong pumasok talaga para kausapan si attorney. Sabi ni attorney, bakit? Sino yon? At sinabi ng secretary niya na meron po, ang pangalan po niya ay si Ma'am Giselle Tanyag. And yes guys, itong si Ma'am Giselle is gusto niya talagang puntahan yung attorney na naging attorney mismo nito ni Dax, kasi mukhang delikado sila na tataka nga itong si Giselle, paano nakakuha ng bigating attorney ito ngang si Dax, ngayong nakakulong siya, tapos si Moira is nasa Japan naman. So saan siya kukuha ng pera? Inisip nga niya na baka si Nerissa yan, pero isip niya na napaka-imposible rin, hindi naman yun mapera. Kaya nga pinuntahan niya mismo yung attorney. At yes guys, nandito si Carlos, kaya medyo natatakot siya, no? At niisip niya baka mahuli siya, pero ang ginawa ng attorney is hindi niya pinapasok o hindi niya hinayaang makausap ito nga si Giselle kasi nga mahuli sila. At ito nga guys, ipinakita nga na ito nga si Moira is nakita na ng mga pulis sa Japan. At ito na mismo sila RJ na nahuli siya, na-trap sila. Kala siguro ni Zoe na hindi sila mahuli, pero this time huling-huli na sila o kitang-kita sila, kaya wala silang lusot. May pa nga mismo ni RJ na don't make it hard, huwag ka nang tumakas kasi mahuli ka na rin. Hindi lang kami, kundi meron din kasi kaming kasamang police. And yes guys, makita natin dito na hindi na nakagawang makatakbo pa neto ni Moira, kasi kung tumakbo man siya is habulin pa rin siya ng mga police. And yes guys, nakita nga natin dito na sa wakas nahuli na rin itong si Moira. At dito nga itong si Moira is dinakip ng mga police at talagang bit-bit ito, no? At wala nang kawala. Kahit na magsisigaw ito, magpapalag is wala pa rin, kasi talagang police na no? May authority na yung humuli sa'yo at meron kang mga kasalanan doon sa Pilipinas, tas nagtago. Kaya kailangan talaga niyang ipauwi sa Pilipinas. Actually, madedeport to at mababan din siya dito sa bansang Japan dahil sa ginawa niya. At dito nga guys, no, makikita natin na kahit si Zoe is malungkot, wala pa rin siyang magawa. Buti nga hindi siya dinampot Pero makita natin na ito namang si Robert, sila Annalyn is masaya sila kasi nga sa wakas mahuli na itong si Moira na gumawa ng malaking kalokohan at mga masamang bagay sa pamilya nila. Kaya ito na siguro this time na makabawi sila at sisiguraduhin mismo nila, lalo na itong ni RJ at ni Giselle din,
mabulok sa kulungan. Ito ngang si Moira at yung mga kasama din ito na pinaghahanap pa rin nila kung sino pa man. Maliban dito kay Dax, tinatanungan nila kung sino pa ba pwedeng kakonsyaba o kasama nito ni Moira. At alam naman natin guys na nandun din si Zoe, pero tahimik lang siya at nagpapanggap pa rin na walang alam, no? Buti nila mabait sila at hindi ito idinamay sa kaso. Pero yun nga guys, malapit na rin, no? Malalaman din nila yan na kapag gumamit tong si Moira, na ang anak niyang si Zoe is kasabwat din niya. At makita nga din natin dito ngayon na itong nga si Annalyn at ito nga rin si Doc Lindo, no, is talagang nakahinga na sila ng maluwag kasi nga nahuli na nga itong si Moira. At marami na nagsasabi o nagbabash na netizens dito kay Doc Lindo na baka nga katulad daw siya neto ni Zoe at hindi magsasabi ng katotohanan kundi patuloy na magsisinungaling at hindi rin isusumbong yung patungkol kay Moira. At kahit dito kay Annalyn may nagbabash din at nagsasabi nga na genius pa naman ito, pero bakit hindi niya ginagamit yung utak niya para mahuli si Moira. And yes guys, ngayon makita natin na mismo silang dalawa ay kasama sa nagplano para mahuli itong si Moira, na kung saan nga dito makita natin na talagang it takes time lang, no? Minsan wag natin madaliin yung mga eksena kasi darating at darating din yan. At yung mga masama is minsan sa una lang yan sa huli is mahuli din yan. At dito nga pinakita rin na si Giselle is kausap niya itong si Lynette. And yes guys, si Lynette nga is tinawagan itong bad trip na si Giselle kasi nga itong si Giselle is bad trip, di siya nakapasok at di niya nakausap itong si attorney, pinaalis siya. Umalis na lang siya kasi sabi ni attorney doon sa secretary na huwag mong papasokin si Giselle sapagkat busy ako at marami pa akong kliyente, hindi ko siya gustong makausap. Kaya umalis na lang itong si Giselle, wala rin nagawa, no? Pero dahil sa narinig niya na sinabi mismo ni Lynette na nahuli na itong si Moira, yes guys, parang sumigla uli ito si Giselle. At sabi nga niya na excited na siya na makita uli itong si Moira at willing na willing siya maghintay kahit mismo dun sa airport sa pagdating mismo ni Moira. And yes guys, makita natin dito na si Moira is na-escort, no, ng mga pulis at pagdating pa lang niya, nilapitan na agad to ni Giselle. At nung nagkatapat sila, si Giselle is biglang nilapitan tong si Moira at sinampal niya. Guys, talagang tagilid-tabingi ang mukha nito ni Moira, no? At makita mo na galit at nanggigigil at gustong manakit nito ni Giselle. Kasi iba naman sa lahat ng ginawa nitong kalokohan, kabalastugan sa pamilya nila sa Tanyag, na mutik nang mamatay itong si Don Pepe. Tapos kahit itong si Lynette is napahamak din dahil sa kanya, kahit itong si Robert. So maraming nangyaring kalokohan, ginawang di maganda itong si Moira, kaya ito na yung chance niya. Hindi siya nakapagpigil, kaya hindi natin masisito si Giselle kung masaktan niya itong si Moira. Ngunit itong si Moira is talagang palaban. Sinasabi pa nga niya na pasalamat ka is nakahandcuff ako o may posas yung kamay ko, kung hindi sigurado mas malakas pa na sampal ang ibabalik ko sa inyo. Guys, matapang pa rin to si Moira sa kabila ng lahat-lahat, no? Di pa rin siya naiyan. Nandiyan yung media, nandiyan yung mga polis, talagang lumalaban pa rin. At talagang gusto ring sunggaban tong si Giselle. At meron talaga silang personal na galit sa isa't isa, no? Itong si Giselle laban kay Moira. Pero yun nga guys, tumatawa nga dito si Giselle kasi sinasabi niya na mabubulak ko na sa kulungan, Moira, at gagawin ko lahat para hindi ka makawala. At doon ka na tatanda. And yes guys, ito nga si Moira is talagang lumalaban. Sabi niya, hindi mo magagawa yan. Gagawa ko ng paraan para mapatunayan ko sa sarili. Ang sarili ko sa lahat na wala ako kasalanan. AG tanong imakakalaya pa ba si Moira o dina? Salamat sa panonood sa akin channel. Ingat kayo po palagi.